Oh, ano ba si Congressman Zaldico? Hinahanap ngayon. Marami ng congressman ang gustong pauwiin si Zaldico at pananagutin sa mga aligasyon na ito. Okay? Sabi dito, for your personal trip is hereby revoked effectively immediately. Meaning to say, maganda naman ang ginawa ng House of Representatives na revoke effectively na. Meaning to say, pababalikin na talaga itong si Zaldico para panagutin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at panibagong update, panibagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayon. Pag-usapan natin itong si Congressman Zaldico. Ano ba si Congressman Zaldico? Hinahanap ngayon ng ilan ng mga kongresista kasi walang patutunguhan itong problema ng Pilipinas kung hindi po magsasalita itong si Zaldico. Itong una nating pag-uusapan at itong unang ipapakita ko sa inyo na itong si Ako Bicol Party List Representative Zaldico pinababalik na ng Pilipinas ni Speaker D. Okay? So, ito yung pinalit ni House Speaker Martin Romualdez, si Speaker D. Tama rin naman eh. Dapat ikaw, Congressman Zaldico, bumalik ka na. Kasi kung hindi ka babalik dito sa Pilipinas, meaning to say, parang iniiwasan mo talaga at parang masasabi natin na guilty ka talaga dito sa mga aligasyon. Di ba? Kasi ang mga taong bayan, rally na ang taong bayan. Hindi na nagugustuhan ng taong bayan ang mga nangyayaring korupsyon, laganap talaga. At sa pangalawang video na ating ipapakita ay itong programa ni Senator Marcoleta dito sa Net25 sa Gana ng Mamamayan. Dito in-explain ni Senator Marcoleta na hearing tayo ng hearing dito sa Senado, hearing tayo ng hearing dito sa House of Representatives, pinagbibintangan natin, inimbestigahan natin itong si Diskaya, inimbestigahan natin itong si Bryce, ikukulong natin sila, ikukulong natin ganon, ganyan, kakasuhan sila. Hindi ito. It's just the tail of the problem. Ha? Ang ulo ang dapat nating iharap. Kasi kung, mamaya, itong video na ipapakita ko sa inyo dito sa programa ni Marcoleta ay ipinaliwanag niya na ang problema, ang ugat ng problema doon sa ipinatatawag niya, hindi na pumunta. Ha? Kasi po, nakalagay doon sobrang daming insertions eh. May tumatawag doon sa bagong Senate President nung time na bago pa lang na nabuo yung anong tawag doon? Nabuo yung minority at saka yung majority doon sa Senado. May tumawag raw sa Senate President dahil tinatanong na kung ano yung projects na ipapasok. Merong mga ganon na hindi dapat ganyan. Bakit mo tatanungin ng isang government official kung anong proyekto ang ipapasok mo na hindi niya trabaho ng mga government officials? Especially sa Senate at sa House of Representatives. They are there to make laws. Okay? Gagawa sila ng batas. Hindi para tatanungin na anong proyektong ipasok natin. Ano yan? Corruption yan? Pwedeng corruption yan. So, what's my point here? Ang taong bayan needs answer. Okay? Kailangan po masagot itong galit na taong bayan. Now, ano ang sagot? Si Zaldico at si Martin Romualdez, dapat magsalita na sila. Si Martin Romualdez, nag-resign nga, nag-step down nga. Sino ang kanyang pinapalit sa kanya? Ang minion rin niya. Kasamahan rin niya ang pinapalit. Di ba nakakatawa? Ngayon, magalong, bilisan nyo na. Naghihintay na ang taong bayan, yung mga independent body na binuo ni Bongbong Marcos. Puntahan nyo na si Martin Romualdez. Puntahan nyo na si Zaldico. Pauwiin nyo na si Zaldico. Di ba? Okay. Itong dalawang video na ipapakita ko sa inyo ha. Yan ang i-react natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe
at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so heto, yung unang balita patungkol kay Zaldico. Marami ng congressman ang gustong pauwiin si Zaldico at pananagutin sa mga aligasyon na ito. Okay? Pasok! Inilabas ngayong araw ng tanggapan ni House Speaker Faustino Boje III ang una niyang direktiba kasunod ng pag-upo sa pwesto. Ito ay ang pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating chairperson ng House Appropriations Panel noong 19th Congress at iniuugnay sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanumalyang proyekto. Una nang iniulat na nasa Estados Unidos si Ko para sa medical check-up. Sa sulat ng tanggapan ng House Speaker para sa kongresista na may petsang September 18, 2025, pinawawalang bisa na nito ang travel clearance para sa personal trip ni Congressman Ko. Anya, ginawa ito alang-alang sa interes ng publiko at sa gitna ng matitinding issue sa... Pinawalang bisa na raw ha. Sabi dito, for your personal trip is hereby revoked effectively immediately. Meaning to say, maganda naman ang ginawa ng House of Representatives na revoke effectively na. Meaning to say, pababalikin na talaga itong si Zaldico para panagutin. Okay? Tingnan lang natin kung mag-show up itong si Zaldico o hindi na ba siya magpapakita. Ayan ang malaking tanong. Kasi kung hindi magpakita itong si Zaldico, wala, finish na. Finish na talaga. Anong ibig kong sabihin finish na? Meaning to say, guilty siya. Okay? So, anong ibig mong sabihin doon, Mar? Wala na. Goodbye na yung pera. Yan kung guilty, kung hindi babalik. Kung hindi siya babalik, wala na talaga tayong maibabalik na pera dyan kung anong aligasyon nila. Okay? Pero kung babalik si Zaldico, ito yung dalawang senaryo ha. Kung babalik si Zaldico, meaning to say, ipagtanggol niya ang kanyang sarili na inosente siya dito. Di ba? Dalawa lang yun eh. Dapat mong sagutin yan. Pero kung hindi ka na babalik, enjoy ka doon sa labas, relax ka doon. Saan ba ako magtatago nito? Marami pa. Kasi kung tutuusin, wala siyang problema eh. Marami siyang pera o pwede rin siya magpa-plastic surgery sa kanyang muka. Ibahin niya ang kanyang muka ha. Ito, mga senaryo lang ito. Na ikaw ay magwo-walk out sa bansang Pilipinas, dala-dala mo ang limpak-limpak na pera, ha? Ano ang gagawin ko dito? Ano ba? Magpa-American citizen ako? Di ba? Magpa-plastic surgery ka na lang. Dapat yung kamukha mo, yung mga magagwapong mga artista na lang. Para hindi ka maano. Di ba? So, ewan ko na lang. Let's bigyan natin ng isang 1 week. Isang week. Yeah, isang 1 week. Isang week na makabalik itong si Zaldico dito sa Pilipinas. Kasi mag-iilang buwan na ang taong bayan ay enraged na ang taong bayan, di ba? bansa na nangangailangang harapin ito ng personal. Sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang abiso, kinakailangan 10 araw nga ang ibinigay ng makabalik ng Pilipinas ang kongresista. Kung hindi siya makakasunod sa direktiba, mangangahulugan ito ng pagtangging sumailalim sa proseso ng Kamara at maaaring magresulta sa karampatang disciplinary at legal actions. Ito yan rin. Bias rin kayong mga House of Representatives. Noong si Teves hindi umuwi, kaagad niyong tinanggal bilang kongresista. Kung matatandaan natin kaibigan pa niyan si Teves at itong si Martin Romualdez at that time nung speaker pa siya. Pero ito, malaki na talaga ang binigay na chances nitong si Zaldico. Ako, sa inyo, kung hindi siya sisipot sa within 10 days na binigay ninyong makauwi siya, tanggalin nyo rin bilang kongresista. Okay? O, wala na. Dapat na talagang hindi ko lang alam kung still kongresista na ba ito o natalo ba ito sa last election. Ang sa akin lang, ano ba ang mangyayari kay Zaldico? Wanted na ba siya sa Pilipinas? Ganon ba ang mangyari? Okay? Sana naman itong House of Representatives wala kayong kasi kalyado nyo, parang binabigyan nyo ng chance. Sana naman i-treat nyo as yung kung may kasalanan talaga o kung hindi ko ibig sabihin kasalanan na nagnakaw siya. Kasalanan kasi umiwas siya dito sa mga issue, sa mga aligasyon. Kung kasalanan yan niya, parusahan. Okay? Ano ba? Wanted ba siya? Gagawin ba siyang wanted? Yan lang ang tanong ko. Ano bang nakasaad sa batas?
kapag umiwas ka sa isang malaking aligasyon that especially involves people's money. At hindi lang ito billion-billion ha. These are trillions of money. We are talking here. Na dapat mong isagutin kung nasaan napunta. Wala pang pahayag ang tanggapan ni Ko kaugnay nito. Ilang mambabatas na ang humihikayat kay Ko na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang mga kontrobersyang kinakaharap nito, kabilang na ang presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Naniniwala naman ang ilan pang kongresista na mapahuhupa ang galit ng publiko sa katiwalian kung mapauuwi na ng bansa si Congressman Ko. So tingnan nyo yung si Ko, yung babaeng congressman na tinanong ni VP Sara kung gaano-ano kayo ni Zaldico. Nag-usap sila, nakita nyo sa video, nag-usap sila ni Sandro Marcos. Tingnan nyo, itong mga babaeng ito, kagaya nitong si Reneco, kung anong batikos na ginawa nyo sa mga Marcos noon, nung panahon ng eleksyon. Sinabi nyo pang, sinungaling, magnanakaw si Bongbong Marcos, pero nakipagkaibigan kayo ngayon sa mga Marcos. Diba? Tama talaga yung sinabi ni VP Sara sa isang speech doon sa Mindanao. Sabi niya, ako ay pagod na sa Maynila sa kaplastikan nitong mga plastic na mga politicians. Plastic eh. Yan doon sa loob ng House of Representatives, plastikan. Di ba? Alam niyo ba kung sino lang ang hindi plastic doon? Si Congressman Paulo Duterte na ayaw halos ayaw nang pumunta dyan sa House of Representatives dahil ang daming buaya, ang daming plastic, umiinit lang ang kanyang ulo. At hindi siya nakipagplastikan ha. Ang kagandahan dito sa mga Duterte kasi kung ayaw kanila, hindi ka talaga nila papansinin. Hindi kagaya nito mga ngiwi na ito eh. Dati kayo, sumisigaw kayong magnanakaw, si Bongbong Marcos, isauli ang mga ill-gotten wealth, yun ang mga isinisigaw nyo. Ngayon, nagrarally kayo ngayon. Ngiwi? Nagrarally kayo ngayon. Ayaw nyong banggitin ang BBM resign? Yan ang ipinagtataka namin eh. Ayaw nyong banggitin ang BBM resign. Akala ko ba ang panawagan ninyo ay mawala ang korupsyon sa Pilipinas? Ano si Bongbong Marcos? Ang pinsan niya. Ang pinsan niya ang gumawa ng malaking problema dyan sa House of Representatives. Kaya nga siya nag-resign. Kaya nga siya nag-step down. Kasi naggalit na ang taong bayan sa kanya. Tapos, ayaw nyo ng BBM resign? Alam ko na. Alam ko na bakit ayaw nyo ng BBM resign. Kasi, kapag mag-resign si Bongbong Marcos, edi syempre, ang papalit, si VP Sara. And it will be a nightmare sa inyong grupo. Nightmare talaga. Diba? Ako nga grabe itong grupong taong to halos lahat ng administrasyon kinontra nyo na eh. Itong panawagan para pauwiin si Congressman Zaldico at itong panawagan para humarap siya, this is just at nararapat lamang as a public servant. Yung ganitong minimum na requirements sa tayo ay bumalik sa trabaho. Bakit ikaw ngayon hindi ka masyadong galit kay Zaldico? Na trillions of pesos ang pinasasagot nitong si Zaldico. Pero kung makaakotsak kayo ni VP Sara, yung confidential funds na 160 million or 100 million lang yung kay VP Sara, galit na kayo? Ganyan kayo kabayas, giwi. Ikaw akla ka. Ganyan kayo kabayas. At humarap sa pananagutan. There's a lot of explaining. Isa pa ito. Ano mo, Dilima? Alam mo ba kung ano nakikita ko dito kay Dilima? She is trying to be relevant. Sa totoo lang. Halos lahat ng mga issue sa Pilipinas papasukin mo. Yan ka Dilima eh. Kung wala ka man lang maitulong sa bansang ito patungkol sa corruption, manahimik ka na Dilima. Wala kang ambag. To do. So kung magpakita siya at mag-express ng willingness na sasabihin niya ang alam niya sa lahat na ito. Bakit nagsalita ka pa? Huwag ka nang magsalita tungkol kay Zaldico. Wala naman nakikinig sa'yo. Ay somehow medyo makakaupa ng galit at saka sa mga nangyayari ngayon kasi alam niyo na. Alam niyo ba anong sabi ni VP Sara, Dilima? Plastic? Mga politician sa Manila, plastic? Sa tingin ko, Dilima, ikaw yun, plastic. Very fluid, very volatile ang sitwasyon ngayon. Bukod sa naging dating House Appropriations Panel Chairperson, iniuugnay din si Ko sa SunWest Incorporated, isa sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects ng... Imagine that one? Congressman ka? Contractor pa? Contractor talaga?
Grabe. Grabe guys. No, sa totoo lang no, obvious na talaga. Kaya pala nakakabili kayo ng mga jets, mga chopper. Kaya ba? Nagtatanong lang tayo ha. Kasi the way naman ito inilatag ng Pangulong Marcos, dala naman itong ano eh. Ha? Nasali yung ano mo, nasali yung mga company ninyo. Hindi ba kayo nahihiya dyan? Kung ano, this is conflict of interest nga kung tutuusin. Congressman ka tapos yung mga, let us say, ganito na lang ha, para babawasan natin ang kanilang kasalanan. Yung mga kakilala nyong contractors, pinapapasok nyo pa para makagawa ng projects. Boo! Boo! Diba? Tapos, balita ko pa, sila pa ang may nagmamay-ari dito sa mga contractors na ito. Ay, nako! Mamaya ha, ipaliwanag yan ni Marcoleta na ito yung bad practice na dapat na talagang ma-eradicate sa Pilipinas. Pamahalaan. Gayunman, nag-divest na umano ito sa kumpanya noong 2019. Ngayong 20th Congress, wala pang dinadalawang sesyon sa plenaryo ng Kamara si Ko. Rosa Licos, UNTV News. So, ayan na nga no, sana umuwi na itong si Zaldico. Kasi, siya lang po ang tanging hinihintay ng taong bayan. May nakita nga akong ano eh. May nakita nga akong poster, di ba? Sabi doon, dati sa ano, bring FPRRD home. Ganun. Yung mukha ni FPRD, parang silhouette sa mukha ni FPRD. Pagtingin ko dito sa gilid, bring Zaldico home. Na silhouette rin ni ano, silhouette ni Zaldico. Bring Zaldico home. Dahil galit na ang taong bayan. Ay nako, ito, panoorin natin itong paliwanag ng ating paboritong senador, Senator Marcoleta. Ito. Meron kang mga dokumento o 1 milyon, kami muna magbabalita sa inyo. Diyan magkano pera mo dyan? 1 milyon, 2 milyon kada isang withdrawal. Pangkaraniwan sa atin yan. Ay, hindi na po pwede ngayon. Ayun. Yes. Dahil may issue po, meron na pong kautusan ang Bangko Sentral ng Pilipinas forward na natin, ha? monitor daw yung mga nagwi-withdraw ng malalaki at malaman kung tama ba yung gagawing pag-withdraw kapag kalagpas ng Pero para bayaran yun? O nga, may nakita akong video ganyan, no? Ang binayaran ay 120,000 lang, isang milyon ang dala-dala, no? mukhang hindi na withdraw yun, Sen, eh. O kaya nag-issue ng cheque o kaya binigay yung Forward natin sa topic patungkol doon sa ano. parang withdrawal. Legitimately, meron kang babayaran. Opo. Hindi yung basta ka na lamang mag-withdraw ng... Ito pa isang balita, Sen. Babalitaan ko muna kayo. Latest kay Congressman Saldico. Ito. Yan. Kasi di ba nagpalit na ng speaker? Okay. Ang palagi ko, ito yung isa sa pinakauna niyang hakbang, si Speaker Faustino D. III. Boji. Ang isa sa una niyang hakbang bilang bagong speaker, naglabas po siya ng pagbawi sa travel clearance ni Ako Bicol Representative Saldico. At siya po ay inaatasan na bumalik na sa bansa sa loob ng 10 araw. Ang travel clearance ni Saldico, ang nag-approve pa ay si dating Speaker Martin Romualdez. At sinasabi na itong si Ko ay pumunta ng Amerika at nagpagamot. Pero sa ngayon ay yung petsa nung anong petsa niyan? Ngayon na yan, di ba? Oo. Yung kanyang revocation. Ayan, September 8 kahapon. Aha. So 10 days mula kahapon, dapat 28. nasa Pilipinas na si Saldico. Dahil marami nga daw po itong dapat nasagutin. Pero batay ho sa mga kumakalat ngayong Anong impormasyon. date niyan kahapon? Kahapon po. Opo. September 18 yan po. 19 ba ngayon? Opo. 19 po ngayon. 18 Sa mga tweet, September. ginawa ni Senate President Soto yung usapan namin. Habang kumakain kasi kami, Aha. pwede mo naman kakong tawagin yung bagong speaker. Opo. Na sabihin mo na pauwiin ni si Saldi. Aha. Kasi pinag-uusapan namin yung mungkahi ko kasi na direksyon ng pag-iimbestiga. Ayun naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ako, ang gusto ko pag nanguhuli ako, ayoko ng sapsap, ayoko ng butete. Ang gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang-yang talaga. Kailangan yung mismong sistema ang ating targetin. Ngayon, para ngayon ay magawa mo yan, na kinakailangan malalaking isda, mahuli natin. Ay, pumayag naman yung narinig naman ninyo. Sabi ko, kahit na 1 milyong sapsap ang mahuli mo, Opo. at maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na
makapagpapatigil sa napakalaking katiwaliang nagaganap sa ating. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman